Uy, Pat, ano meron? Ba't mukhang stress na stress ka? Need ko daw i-explain kay patient 201 yung bago niyang supplement. Sasama pa sa chief nurse. Ha? Anong problema doon? Di pa ako nakakagawa ng drug study. Ha? Mabilis lang yun ah. Meron ka na ba nung Davis Drug Guide? Meron naman. Kaso nalilito ako eh. Wala din kasi kaming prof dati nun sa pharma, kaya di natulong maigi. Sige, tulungan na kita. Ano ba yung bagong supplement ni patient 201? Calcium citrate. Under yan ng class ng calcium salts or calcium supplements. Tapos, isa din siyang antacids since nani-neutralize niya yung stomach acidity. Tapos, calcium gluconate yung prototype drug niyan. Tama ba? Calcitrate, citrical, tsaka calci yung mga available brands niya. Oo, tapos available lang siya in 250 mg tablets. Calcitrate yung nakaprescribe kay patient po, ano? Oo, tapos 1 to 2 grams per day kasi for osteoporosis tsaka hypocalcemia siya. Adult yan. Pero kapag for children, 45 to 65 mg per kilogram per day lang. Tapos kapag infant naman, 50 to 150 mg per kilogram per day lang din. Oh, pero pwede kaya ito sa buntis? Pregnant kasi si patient 201 eh. Oo, nasa category A yan eh. Ibig sabihin, wala siyang effect sa fetus. Actually, lagi nga yung pinaprescribe sa mga buntis, lalo na kung mababa yung calcium nila. Meron ditong replaces calcium in deficiency states, maintains cell membrane and capillary permeability, activator of nerve impulses, essential for bone formation and blood coagulation. Yun ba yung mga mode of action niya? Oo, yun. Tapos for pharmacokinetics, in terms daw ng absorption, nire-require niya yung vitamin D para mabilis talaga siyang ma-absorb. Tapos, in terms of distribution naman, readily siyang nadidistribute kasi nakakapasok agad siya ng extracellular fluid. Tapos, nakaka-cross din siya ng placenta for the supply of the fetus. Siyempre, metabolized by the liver. Tapos, excreted daw mostly by the feces, while yung 20% is sa urine na. Pero sabi dito, half-life daw is unknown. Pwede ba yun? Oo, ganun yun eh, since supplement siya. Actually, in terms of pharmacodynamics, unknown din yung onset, peak at duration niya. Oh, kaso ano kaya yung mga need kong i-health teaching kay patient? Sigurado, hanapan na naman ako niya ni chief nurse. Daan mo lang, contraindicated siya sa may hypercalcemia, renal calculi, tsaka ventricular fibrillation. Pero mukhang wala naman ganito si patient 201 eh. Wala naman. Kaso may nabasa ako, hindi daw itong gamitin consciously sa mga patient na may respiratory insufficiency, renal problems, tsaka cardiovascular disease. Oo, tama. Tapos ang pinaka-importante, mabanggit mo yung mga adverse effect tulad ng tingling, arrhythmias, cardiac arrest, nausea, vomiting, constipation, tsaka diarrhea. Hindi ko din lagi bantayan si patient to, lalo na sa mga signs and symptoms ng hypocalcemia. Oo naman, lalo na buntis pa naman patient mo. Sige, kaso ano pala yung unique sa supplement na to? Fave kasi yung tanong ni chief nurse eh. Yan yung pinakamadaling i-absorb na calcium salts compare sa iba pang mga supplements ng calcium. Kasi ba naman, lesser dosage siya, tapos hindi siya nagre-require ng stomach acid for absorption. Kaya lang, medyo pricey talaga siya. Tapos wala pa siya ganun kadaming elemental calcium. Excuse me, Nurse Pat, ano na? Kanina pa nag-aantay si patient 201. Okay po ma'am, ready na. Thank you, Trisha.